Kina Kobe. Rinig ako, Kobe. Opo, sir. Rinig po. Yan. Okay. Ngayon, move muna tayo with chapter 5, all about engine design calculations. And then, saka natin i-discuss yung mga remaining topics. No? Ito ang pinakamahalaga, isa sa mga pinakamahalaga na dapat nyo nang malaman. Since alam nyo na naman yung foundation ng fuels and combustion, so isunod muna natin. Okay? Ngayon, hindi ko papalawakin yung discussion nito since I know some of you has an idea of the properties and fuels and combustion based on your fluid machinery and other subjects, especially thermodynamics. Okay? No, hindi ko nabasahin yan, yung properties of fuel. Basahin nyo na lang yan. No? Now, proceed tayo. No. Ito pala. Properties of fuel. So, analysis of compositions. So, meron tayong tinatawag na uh, proximity analysis and ultimate analysis. No, sa proximity analysis, this is the analysis of the compositions of fuel which give mass basis, the relative amount of moisture content. Ato nyo, katulad nito, may magpapa-add na naman. Kahirap pag ganyan. Okay. To those students who wants to join late, kindly use our, kindly use yung ating kakainis. Naiinis ako sa mga nalilate magpa-join. Pa-VIPA, nakakainis. Okay. Now, proximity analysis, may moisture content, volatile matter, fixed carbon, and ash. So, alam niyo naman, when you say moisture, volatile matter consists of hydrocarbon and certain hydrocarbon carbons, compounds that can be removed from the coal merely by heating it. Ash, you know it that, and fixed carbon. So, proximity analysis, may moisture daw siya, may ash, at saka may mga volatile matters. Now, when we say ultimate analysis, this is an analysis of compositions of fuel which gives on the mass basis the relative amount of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur, ash, and moisture. So, sa ultimate analysis, inaalam daw natin dito yung composition ng carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, as well as the sulfur, the ash, sulfur, ash, and moisture. So, dito magkakaroon tayo ng additional atom components, which is the sulfur, and titingnan natin, and also the mass, the moisture, and the ash. So, specific gravity, alam naman natin, at SG is the specific gravity. I know, meron na kayong idea on how we can calculate. I know, meron kayong idea kung ano ibig sabihin ng specific gravity. So, dito, sa ating specific gravity, sa ating fuels and combustions or combustion engineering, consider natin dito. So, for example, aware naman tayo dito, general formula ng specific gravity is the density of the substance all over the density of the water. No, syempre, kapag sasabihin natin specific by air, by gas, that is specific density of the gas all over the specific density of the air. So take note of this one. So later, gagamitin natin yan on solving the problem. So the next one, so we already talk about the specific gravity. Let's talk about the API and the Baume gravity units. So API is the accepted standard by the petroleum and oil industry. It was drawing up to collect the values measured by incorrect calibrated hydrometers. So how can we measure the incorrect calibrated hydrometers? Using SG at 15.6 is equals to 141.5 all over 131.5 plus API. So pag Baume naman is the other standard commonly associated with brine. So SG at 15.6 is equals to 140 all over 130 plus degree Baume. So dito, standard or dito ang mini-measure natin ng temperature of the fuel is at 15.6. No, pag ang given sa ating problem is 15.6, ito ang gagamitin nating formula. No, what if halimbawa hindi 15.6 yung temperature and i-determine natin yung specific gravity ng fuel. No, gagamitin natin yung formula na SG total or SGT
is equal to SG at 15.6 times the quantity of 1 minus 0.000, tatlong 0 yan 72 times the temperature given sa ating problem minus 15.6. Or, kung sisimplify natin yung formula, ang 6, ang SG at T, yun yung SG at any temperature. Yun ang ibig sabihin niya na SG, yung T is at any temperature. Like for example, what is the specific gravity of the fuel if the temperature is 30 degrees? So we have to use this formula or the simplified formula or the general formula as 15.6 times the correction factor, where the correction factor is 1 minus 0.0072 times the temperature at any the temperature of the fuel at any at any degree Celsius minus 15.6. Take when we are tamo, may katulad na rin, sige, special mention natin, mga batang aring mga kakainis. Tapos pag di naman nakasagot sa exam, sabihin din naka-attend ng meeting. Ay sa mga late, ako'y nangiinis. Game. Tamo, nawala na naman ako dahil dyan sa mga late na yan. Now, again, when we are determining the SG at any temperature, gagamitin natin yung formula ng SG at 15.6 times the correction factor. Again, the correction factor is this formula. Nagkakaintindihan po tayo. Hey guys. Dito tayo mag-answer. API and Baume specific gravity. Now, sir, what if sa problem po, hindi in-state on the calculations of the specific gravity? What will be, ano po ang gagamitin namin? API or Baume? Take note na kapag halimbawa, ang gagamitin natin dito is API. No? Pag hindi binanggit sa problem, API or Baume, ang gagamitin natin dito is API yung ating magiging reference. No? Now, for the heating values or calorific values, I know you have an idea on how we can determine what is the heating value or the higher heating value or the gross calorific value, which is HHV. It is the heating value that is obtained when the water in the product of combustion is in the liquid state. Diba? Diba? Doon sa ating product of combustion, air plus fuel, the product of combustion, carbon dioxide plus H2O. So, yun daw, when the water product is in the liquid state. No? Take note, may iba-iba yung considerations. 5. Meron tayong tinatawag na for Dulong's formula, for ASME formula, for Bureau of Standard, for Sherman and Nuff, for S&K formula, and for hydrocarbons. Like for example, what is the higher heating value or what is the heating value of the ASME formula or petroleum? So, we have to use this formula. I-state naman yun sa problem. So, all you need to do is to memorize the formula. That's it. No? Mahalaga ito, nasa uluhin nyo to, kasi sa board exam, ganyan na ganyan ang tanong. No? What is the higher heating value using the solid fuels or also known as an ultimate analysis? So when you read that problem, automatically, dapat ang lalabas sa utak ninyo about the formula is ito. Ano nga? Katulad ni Arevalo, na ngayon lang umattend ng meeting, no? Ay siya, pag sa exam, pag na-late, hindi po pwede. Okay? Pati doon sa kabila, na, ako'y naiinis. Sige. Now, again specific naman, sasabihin naman sa problem, kung anong type of heating value yung aalamin ninyo. Like for example, for Dulong's formula, ito madalas itong tinatanong sa board exam. Dulong's formula
hydrocarbons, and based on my experience itong ASME. Yan tatlong to. Kadalasan, sa board exam, itong tatlong to, ang pinakamalupit na tinatanong. During my board exam, yes, may lumabas dito. Hindi ko tanda kung dalawa. No? Dulongs yata and for ASME. No? For dulongs, that is 33,000. Higher heating value is 33,820. That is carbon plus 144,212 times the quantity of hydrogen minus oxygen yan all over 8 plus 9,304 sulfur. Okay? For the ASME formula or petroleum, that is 41,130 plus 139.6 times degree API. Sir, ito po bang degree API is binibigay? Hindi. No? You have to calculate the degree API using the formula of the SG at 15.6. No? Kailangan muna natin alamin yung SG at 15.6 and therefore we can calculate the degree API. Okay? And the next one is for Bureau of Standards. So the Bureau of Standard, HHV, is 51,716 minus 8,793.8 times the SG at any temperature. Take note that this is squared. And for the Sherman and Knopf formula, or SNK, that is 42,450 minus 93 times the quantity of degree Baume plus 10. Take note that the unit is in terms of kilojoules per kilogram. So pag tinanong naman is, halimbawa is, ano ba yan? English unit. So, ang gagawin lang natin, the only thing that we have to do is to convert yung kilogram in English unit. No? Bawa, naka-pound. O, di syempre, yung kilogram, i-convert ninyo into pound. And the next one, for hydrocarbons, take note that the unit is in BTU per pound. So, halimbawa, kapag pinapahanap sa atin, ay, ayaw ko nang mag-accept. Bahala na. Bahala na kamo sila. Ayoko na mag-accept is in BTU per pound, that is 13,500 carbon plus 60,890 times the hydrogen. Alam mo, nakakainis sa mga nagpapaad. Okay na yung nanggigigil na. Si Billy at saka si Ete, nakakainis. Okay. Kaya take note that the unit is in BTU per pound. O pag halimbawa, kilojoule per kilogram, i-convert mo yan. Pag pinapahanap dito, yun, natandaan ko na. During our board exam, ang pinapahanap is in terms of BTU per pound. At ako nga, BTU pa yun eh. Tapos may binigay na mass lang. So, syempre, yung mass, ita-times lang namin dito yung mass para makisan yung mass. So, pag in terms of BTU per pound, the only thing that you have to do is to convert. Na, baka mamaya, sagot kayo ng sagot using this formula, okay na yan. You have to take note of the units. Maliwanag po for everyone? Guys? Yes po. If you want to know the history of the dulongs, the ASME formula, the Bureau of Standard, the Sherman and Knopf, so i-research ninyo. No? Pero sa board exam, di naman pinapatanong ano yung history niyan kung bakit nag-come up sa ganang formula. So may reason naman behind that, bakit nakapag-derive ng ganyang formula. So, hindi na natin sakop yun. If you want to know, go. No. For the next one is the lower heating values or the net calorific values. This is the heating value obtained when the water in the product of combustion is in the vapor state. At take note again, the product of when the water in the product is in the combustion is in the vapor state, in gaseous, kumbaga. Kapag syempre, pag higher heating values, the water is in the liquid state. Yun yung pinagkaiba the lower heating values, yung product of combustion ng ating water is in the vapor state. Now, so, ang gagawin lang natin dyan is the only thing that we have to do is
To calculate, iisa lang yan. The lower heating value is the higher heating value minus 9H2O to. HHV minus 9H2 times the quantity of 2,442. Take note again that is in kilojoule per that is in kilojoule per kilogram. Okay? Now, meron pa ba? Meron pa ba ako naalala? Yeah. Yeah. Sir, how can we determine H2 since wala pong binigay dyan sa formula? So, ang H2 natin, if I'm not mistaken, H2 can be determined using the formula. Ayusin natin at ari mahalaga. H2, edit ko lang to. Okay. Where ang H2 can be calculated using the formula of 26 minus 15 times the quantity of Sg at any temperature. Okay. Siyempre, pag Sg 15.6, yun na yung general formula na gagamitin natin. Na, kasi is 2. Pag Sg at any temperature, gagamitin natin ang ganitong formula. Okay? Now, siyempre, dapat ito ay ito kasi ay naka-percentage form. So, naka-decimal place. So, kailangan, ito yung naka-decimal place. Ang, naka-percentage. So, i-convert lang natin into decimal. No? Halimbawa, ang na-compute ninyo ay 26%. Take note ang unit is in percentage. So, pag na-compute nyo is percentage, bawa, 37%. So, ang H2 natin is 0.37. And then, substitute dito. Maliwanag po. Engineers. Ako, sir. Yes po. Puro formula lang talaga yan. Magsasaulo lang kayo ng formula. Now, sir, may question lang po ako kasi pinapansin po kami may carbon, hydrogen, oxygen, sulfur. Ano po yung magiging values niyan? No? Sa problem, may isasabihin yan. Example, carbon is 78%. Hydrogen is 5%. So you have to convert it into decimal. So like 33,820 times 0.78. Ganyan lang kasimple. Plus 144,212 times the quantity of 0.05 minus yung value ng oxygen over 8. Nagagets po? Engineers? Others po. Ito, sir, ano pong, may tanong ako pala, anong unit ng Sg or specific gravity? Wala po, sir. Unit. Wala. It is a unitless, meaning to say, wala siyang unit. Based on our problem, density over density, cancel yung unit and density, cancel yung unit and density, that is unitless. So meaning to say, when we are computing the specific gravity, there is no unit. Okay po. Paliwanag tayo doon, engineers. Ako, sir. Others po. All good. Okay. Now, sunod, punta muna tayo. Yeah. Okay na tayo with the lower heating values. Again na, baka mamaya, hindi sabihin sa problem. Like for example, what is the heating value? Hindi sinabing lower heating ha, hindi rin sinabing higher heating. May ganun tanong. What, sasabihan ko na kayo, what is the heating value? Hindi specific. What is the heating value? Considering that the water is in the vapor state. So you have to know, pag sinabing the vapor state, automatically that the heating value is the lower heating value. Nagkakaintindihan po? Po, sir. Sir, para pag sinabing tinanong po, what is the heating value when the water is in the liquid state? Pero hindi po sinabi for hydrocarbons, Shernan, Bureau, Asmi, or Dulongs ang gagamitin. Possible po ba yan? Hindi. Babanggitin pa din kung anong gagamitin nating situations ng ating heating values calculations. Maliwanag po, babanggitin yan. Kung whether ASME, Dulogs, babanggitin. Again, minsan lang, hindi binabanggit during the examinations yung specific, whether it is lower heating value or higher heating value. Madali lang naman.
vapor state lower, liquid state higher. Okay? Now, other properties, yan nga, may flash point, fire point, pour point, dropping point, and cloud point. Alam nyo na rin. So, no need to explain this one. Okay na yan. Now, punta tayo dito for the combustions of solid fuels. So, again, meron tayong tinatawag na theoretical and may tinatawag tayong actual. Now, nga pala, medyo yung iba, hindi pa masyadong nagsisink in sa utak kung ano ba yung actual air fuel at theoretical air fuel. Balik muna tayo doon sa ating discussion before. Balik lang tayo sa ating discussion before. Kasi feeling ko, na-observe ko lang siguro hindi ko na-discuss. No? Hindi na-discuss ko to. Hindi ko lang na-emphasize. Na pag sinasabi nating RAF actual, ito mismo yung nasa problem statement. Yung nasa mismong problem statement. Example, meron daw 110% na sinupply na air. Pag kinumpit yung RAF, yun ay actual automatically. Nagigets ninyo? Engineers, kung ano yung in-state sa problem, yun yung RAF actual. Nagigets po? Okay na tayo doon? Cool. Apo. Engineers, halimbawa, sabi sa problem, calculate the air fuel ratio in terms of kilogram of air all over kilogram of fuel if the theoretical air is 170%. So, ang actual RAF noon, ang kinoconsider natin ay naka 170%. Nagkakaintindihan po? Yung may excess air na 70%. All goods? Apo. Yes po. Basta kung anong sinabi sa problem, kung anong statement ng problem, kung anong condition ng problem, that is actual. Ano po ibig sabihin ng theoretical? Pag sinabi natin theoretical, i-consider lang natin na lagi always, kapag hinahanap ang theoretical air, is ito yung 100% yung isinusupply na air. Automatically, that is 100% supplied air. Maliwanag po? Siyempre, meron naman tayong formula na actual, RAF TEO is times 1 plus percent excess air para makompute natin yung theoretical. Pero, bottom line, yun nga, ang RAF TEO, kapag i-consider lang natin is 100% theoretical air. No? Diba, dito, halimbawa, may 110%. Tanggalin yung excess air, compute nyo yung 100%, yung ating first topic na may step 1, step 2, 100%. So, yun ang tawag doon is theoretical air. Maliwanag po, malinaw na kung anong actual at saka theoretical. Apo. Engineers. Okay. Yes po. Now, kaya ko na nabanggit yun kasi yung iba hindi nila alam kung anong actual at theoretical. So dito, sa combustion of fuels, meron tayong tinatawag na theoretical weight of air and meron tayong tinatawag na actual weight of air. Pinahirapan ko lang ang aking paggagawa ng formula dito. Wait lang, delete ko lang rin. Delete page. Now, tama ba? Sige, tama. Now, combustion of solid fuels. No? Kasi, ang kinocompute natin before, is lahat yon puro liquid fuels. Liquid fuels yung mga kinocompute natin. Yung may air plus fuel, ang product of combustion niya is in the liquid state. Ito ay naka-liquid state. Paano daw kapag solid state? Solid fuel. No, mali. Itong fuel na to, sorry, is in the liquid. Di ba meron tayong methane? Yan daw ay naka gaseous and liquid fuel. What if pag solid fuel? Ano mga type ng solid fuel? For example, coal. Di ba ang coal is one of the considered of a solid fuel. Tama ba? Apo. Ang coal is considered a solid fuel. Therefore, meron siyang kanyang formula. No? Hindi natin gagamitin yung air plus fuel which yields the product of combustion. Hindi. It is a liquid or gaseous fuel lang. Again, paano pag solid fuel? The theoretical weight of air is exactly the theoretical amount. Again, yung 100% as determined from the product reaction as needed to burn a unit amount of fuel. Paghahanapin daw natin ang RAF theoretical
Theoretical ha. Again, theoretical is 100%. That is 11.5 carbon plus 34.5 times the quantity of hydrogen minus oxygen over 8 plus 4.3 sulfur. Take note that the unit is in terms of kilogram of air all over kilogram of fuel. Diba ang ginagawa natin nung una? Tayo yung nagbabalance ng equation. Gumagawa tayo ng combustion equation para ma-determine natin yung RAF. Pag liquid and gaseous fuel, sa solid fuel, hindi. May formula na. Ito lang. And then, again, yung carbon, naka in terms of decimal siya. Like, 11.5 times 0.78 plus 34.5 times 0.05, so on and so forth. Maliwanag po on how we can determine the air-fuel ratio kapag solid fuel ang ginamit sa combustion of fuel. Naiintindihan po? Another thing pala, no, napansin ko lang, pag sinasabing ultimate analysis, yan, yung mga ultimate, automatically that this one is a solid fuel. Solid fuel yan. Kung I still remember those wordings na may nakalagay na solid, ultimate, kino-consider namin yan as a solid fuel. Another thing that we have to identify, whether it is a solid or liquid. Yeah. Kapag may ultimate analysis. Okay. Now, the theoretical, if the ultimate analysis of coal is not available, an approximate formula is obtained theoretically air fuel when the heating value of fuel is known. No? Halimbawa, ano pong ibig sabihin yan? What if halimbawa, hindi daw available yung coal, pero we already calculated the heating value. Example, dito, provided na yung heating value. Di ba meron tayong ditong heating value? Ang heating value pala dito is QH ha. Ang unit natin is QH yan. Puro mga QH yan. Pasensya na. QH, ito ay QH din. QH. Now, paano daw pag halimbawa, given daw yung QH or pinapahanap daw yung QH, paano daw natin hahanapin ang theoretical? Kasi dito hindi provided yung QH. Paano daw pag given? Paano daw pag pinapahanap? Diba, may Dulong's formula. Using the Dulong's formula, calculate the theoretical air. Possible po ba yun? Yes. Paano? Using the formula of QH in terms of kilojoule per kilogram all over 3,117. Take note that the unit is in kilojoule of air all over kilogram of fuel. Paano naman kapag ang unit is in kilocal over kilojoule? That is QH times kilocal. Kilocal. Yung QH, ang unit niya is in terms of kilocal per kilojoule or over 745. Na, kapag naman naka-BTU per pound, so QH divide 1,340. Ulitin ko ha. Halimbawa, sinabi, Dulong's formula, naka-BTU per pound, hahanapin ng theoretical air ng fuel, ng solid fuel, ito ang formula ang gagawin. Dali, maliwanag po, nagkakaintindihan. Okay. Yes po. Okay. Again, pag actual, aware naman kayo, nabanggit ko naman sa inyo, actual is equals to REF TEO times the quantity of 1 plus percent excess. Once we already determine the theoretical, syempre, pag actual, ibibigay yung excess air. Lagi naman pag actual, may excess air. So, pag given ang excess air, we already determined the actual. Pwede na itong isipin, yan, ipampahaba na. Maliwanag po, engineers? Yes po, sir. Others po? All goods? O, ang gagawin niyo dyan, sabihin ni Ann, ay sir, para po kami makapag-solve, i-cheating na lang po namin yung formulas. Oo, wag lang kayong magpapahuli. Ha? Yan ay puro formula-based lang. Hindi nyo kinakailangan ng i-analyze yung problem. Yan, ibibigay automatically. What is the specific gravity at 35 degrees Celsius? Alam agad, SG at any temperature, kita agad ang formula. No? Hindi nyo kailangan mag-analyze ng X, may Y pa, may Z, hindi.
No, just the formula lang. Pag nakalagay theoretical air in terms of kilogram of air, kilogram of fuel, the heating value is already provided. Like for example, 798, no, 798 BTU per pound. Automatically, ito ang gagamitin. No, magsasauna lang talaga kayo ng formula. Maliwanag po, engineers. Next one. Ayun lang. Do you have questions? May Sir, question kayo? question lang po. Go ahead. Ano nga po uli yung QH po? Heating value. Subscription po siya ng heating value. Okay. Sorry po. Kasi dito, meron tayong QH, di ba? No, baka magtaka lang kayo, ano po yung QH? Yun yung heating value. No, kadalasan, yun nga, sometimes, kinocompute natin using Dulong's formula, ASME, Bureau, Sherman, and hydrocarbons. After that, saka natin ilalapag dito sa formula na to. Ano nga? All goods po? All goods? Okay na po. Thank you, sir. Okay. Other question? Other question? By speaking tayo. Do not raise your hand. By speaking, do you have any questions? Sir, pwede po pa-clarify ulit pagka yung sa English unit at saka yung metric unit dun sa theoretical. Theoretical. Okay. Yan dito, tama. Yes po. Okay. Sige. Magtatanong kayo ha, madali lang ari. Maganda yung tinatanong. No? Halimbawa, sa solid fuels, pinapahanap yung theoretical air. Di ba pag theoretical air, again, 100% yung sinusupply na air. Doon sa, kapag hindi daw available yung coal. No? Madedetermine daw natin using the formula, pagandahin ko, baka kayo na ano. REF TEO is QH all over 3,117. Gagamitin daw natin itong, ang unit niyan, syempre, is in terms of kilogram of air. Ang unit ng REF TEO nito, kapag ginamitan natin ang denominator ay 3,117, syempre lagi naman kilogram of air all over kilogram of fuel. Gagamitin daw natin tong formula na may 3,117 kapag daw ang unit ng QH natin is in terms of kilojoule per kilogram. Kapag daw QH natin, ang denominator is 745, kinakailangan ang unit ng ating QH, our heating value, is in terms of kilocal per kilojoule, kilogram. Kapag daw 1,340, ang gagamitin daw nating unit ng heating value is in terms of BTU per pound. Okay po? Yes po, sir. Thank you po. Okay. Other question pa? Sir, yung QH po ba, di ba po yun po yung heating value? Paano po Yes namin po. malalaman kung ang gagamitin namin is yung HHV or LHV po? Sasabihin sa problem. Sasabihin po. Okay po. Lagi yan sasabihin sa problem. Sasabihin ni, using the Dulong's formula, calculate the theoretical air. Kung mag-iisip kayo, bakit may Dulong's formula? Theoretical air. So automatically, pag pupunta kayo dito, Dulong's formula, ito. Ibig sabihin, higher heating ang gagamitin natin. Ngayon, pag may na-compute tayong QH, naka-kilojoule per kilogram, syempre, alangang pahirapan ko pa to convert BTU per pound. Kilojoule per kilogram, hahanap ako dito ng kilojoule per kilogram. Yun, ito. Gagamitin ko ang formula na ito. All goods. Pag theoretical, actual equals theoretical times the quantity of 1 plus percent excess air. Paliwanag po, nagigets na. All goods. Yes, Sir. Okay, guys. yes, sir. Siyempre, pag sinabi namang lower, calculate the theoretical air, calculate the air-fuel ratio theoretically if the heating value is in the vapor state. So, dapat aware kayo na papasok sa usapan nyo, sa utak ninyo that this one is a lower heating value. Hindi agad yung QH na na-compute nyo sa higher heating values. Gagamitan pa natin ng formula na nito. Nga, all goods po. Goods. HHP na ako. H2. Hoy, naintindihan. Side 29. Okay tayo doon? Hey guys. Hoy, engineers, Yes, nakakaintindihan.
Okay, Apo, sir. madami kayo. Kailangan ko ng sagot nyo. May question pa? Do you have any questions? Question. All goods na? Sige. Let us try to solve different problem. Like for example, this problem number 1. A certain power plant consumes 560. Aha. Ulitin ko. Sa final exam, please, lalakihan ko na. Ito all caps ko pa. Please study and memorize the conversion. Ha? Pausap-usap ako. Huwag na kakalimutan ng conversion. Teka't balis. Gagandahan ko. Aking ibu-blue. I just want to remind you to please study and memorize the conversion again since baka dito na naman kayo lumagapak. Conversion lagi. A certain plant consumes 560,000 ml of fuel at 25 degrees Celsius in a day at 29 API. Find the SG of the fuel. No? Siyempre, hindi ibinibigay yung SG ng fuel. Kung anong type of fuel. So, hindi po methane, hindi po propane, hindi po binibigay. No? Temperature lang yung pinag-uusapan natin. Again, unang papasok sa isipan nyo, tingnan nyo yung given. Ang SG ng fuel natin is 25 degrees. Therefore, madedetermine natin ang SG of the fuel is as HG at any temperature, any temp, 80 na lang, is 80 na lang ha, any temperature, SG at 15.6 times the quantity of the correction factor. CF ako. Okay. Okay tayo. For the correction factor, wag na nga, idiretso na natin, aarte pa eh. Correction factor is, diretso na natin. Hating sa ulo. Okay. 1 minus 0.000. Check nyo nga, kasi hindi ko sa ulo. Temperature minus 15.6. Tama gang formula. Patingin Tama naman po, ako sir. Okay. Now, syempre, para ba natin mahahanap yan? No. Okay na tayo. 25, ito na yon. Meron na tayong 25 degrees Celsius. So, paano ba natin mahahanap ang SG at 15.6? At 15.6. So, SG at 15.6, take note, baume or API? Sir, API po ang ating gagamitin since it is already provided. Check nyo nga, baka ako magkamali ng formula. Hindi ko lang sure. 131.5 all over 131.5 plus degree API. Tama May po. degree na, may degree. Tama bang formula? Tama po, sir. Okay. Ganun lang, substitute lang. SG at 15.6, madali lang talaga to. 131.5 all over 141.5 all over 103.5 plus 29. And SG at 15.6 is equivalent to what? Dulo na lang, dulo ng decimal para makapanulad ng mabilis. Anong inyong dulo? 7. Again, 377. 0.8816199. Okay, may calcu. 377. Okay tayo dito? Yes Ito na po. bang sagot? Ito na ang sagot? Yan na ba ang sagot? Hindi pa. Hindi pa yan ang sagot. No. Anong unit ng SGAT 15.6? Engineers. Unitless po, sir. Wala po. Unitless. Wala. Okay, may SGAT 15.6. Substitute dito sa at any temperature. SG at any temp. Yan. Masyado akong ang dami mo. 80 na lang. Ito pala yung at. Gawin natin at. SG at any temperature is wag pa lang ano ha. Wag pa lang magra-round off. Alam niyo naman yan. Times the quantity of 1 minus 0.0072 times, ano yung tipo dito? Yung temperature na 32 minus 15.6. Okay tayo? Sige. SG at any temperature is equivalent to what? Lagyan na natin 25. SG at 25 pala. Palitan natin na to. SG at
25. Kasi aware naman tayo eh. 25 degrees. Sir, excuse po. Sir, Yes, sir, Hindi nga po 25 po. 25. 25. Sorry naman. Okay, puyat pa eh. Diyos ko po. Sige, 25. Sorry. What is our SG at 25 degrees Celsius? Ang dulo po ay 134. Yan. Pag manunulat, ganyan lang ha. Laging dulo. 0.87, tumutugma naman. 56, 53, 134. Okay, this would be our final answer for problem number 1. Paliwanag po. Engineers. Yes po. Sige. Problem. Do you have question? Here. May question? All goods? Nakakasabay ka? Everyone, Yes, I need po. your answer. Apo, sir. Okay, that's good. Sige. Kapag may question kayo ha, by speaking, do not raise your hand. Okay, number 2. A power plant uses, yan, with a density of 897.65 kilogram per cubic meter. Take note that the temperature of the fuel is at 15.6. Calculate the higher heating value. Ganda ng tanong. Okay. Game. Alam kong hindi nyo pa sa ulo yung formula. Alam ko hindi nyo pa na-brief ng mabilisan. Sige nga, how can you determine the higher heating value? Bisa ang mga discussion natin. Ano kayang formula? Formula ang gusto ko. Ano kayang gagamitin natin formula? Sir, ang gagamitin po ay yung Bureau of Standards. HHV equals 51,716 minus 8792.8. SGT squared po. That is wrong. Mamaya ako sasabihin kung bakit. Other answer. Yung Dulong's formula po, sir. That is wrong. ASME. No. Ang gagawin din natin formula is ASME. No. Bakit? Okay. Hindi ko diniscuss. Take note na kapag hinahanap natin yung higher heating value, sir, ang dami niyan, 5. Sobrang dami po. Wait lang. Ano ang problem? Basahin ko, i-analyze ko muna. Baka kayo magkamali. Delete the heating value. Okay. Okay. Take note na kapag ganito yung mga formula, ang lagi niyong gagamiting formula. At sige. Sabihin natin na yung una muna, i-analyze natin. Sabi niyo kanina, Bureau of Standard. Bakit mali? Linisin ko lang. Bakit mali? Bakit hindi pwede ang Dulong's form? Bureau of Standard. SG at any temperature. Anong pinrovide na temperature? 15.6. Di ba at any temperature, ginagamitan lang natin yan kapag hindi siya 15.6. Tama? Engineers? Apo. Cool. Possible ba to? Hindi na. Kasi nga, at any temperature, automatically, sa given kasi natin, binigay na at 15.6, meaning to say that this one is wrong. All goods? Yes po, sir. Engineers, bakit hindi pwede ang Dulong's formula? May binigay kang carbon, hydrogen, oxygen, and sulfur. May binigay sa problem? Wala po, sir. Wala po. Pwede ba? So, hindi na pwede ang 1. Maliwanag. I have to analyze ha. May Dulong's formula ba? May carbon ba ako nakikita? Wala. At any temperature, degree of, anong sabi? Yung sa pangatlo. Ang sabi dito is, Bureau of Standards. Anong temperature ko? 15.6. So, hindi na applicable, di ka? Tama ga ako? Ang number 3. Nagigets niyo ako? Hindi na pwede yan. Sa Shercon, no? May baumi bang binigay? May baume? Wala. Ano nga sinabi natin sa problem? Kapag hindi binigay ang baume at API, ang gagamitin agad natin automatically is API, di ka? No? Di ka? So, hindi na po pwede to. Bakit hindi pwede ang hydrocarbons?
May binigay bang type of fuel na hydrocarbons? Tingnan nyo nga kung may hydrocarbon fuel dito. May sinabi pang methane, ethane, propane, may binanggit? Wala. So ano na lang yung applicable? Tingnan natin yung pangalawa. Ang applicable na lang is yung ASME formula or petroleum. Kasi, ano yung API? No? Bahala ka na Alcazar, hindi nakata i-join. No? 41,130 plus 139.6 degree API. How can we determine the degree API? O 15.6. So, madedetermine natin ang degree API using at SG at 15.6. So, meaning to say that the higher heating value for ASME formula or petroleum can be considered in determining the problem number 2. Okay po tayo? All goods? Nagagets nyo na kung bakit number 2? You have to identify each one of them. No? Sir, paano kung pag halimbawa parehas po pwede? No? Sasabihin talaga sa problem. Pero pag ganitong mga instances na hindi binanggit, you have to identify talaga each of the heating values kung ano ang gagamitin natin. Maliwanag po, engineers? Opo, sir. Yes po. Sige. Ganun lang mag-evaluate. Isa-isahin nyo lang. Kailangan talagang sa ulo lang. So again, yun nga, lagi naman tayong may given, no? O given density ng fuel. Density ng fuel uses with a density 897 point kasi baka mamaya hindi fuel. Ilagay mo again ha. O, syempre, ang temperature natin is 15.6. Temperature ng fuel. No? So, required is HHV. Syempre, solution tayo. So, solution is QH, HHV is, ano nga? Tama ako. 41,130 plus. Hindi ko tanda eh. Hindi ko sure pala. Degree API. Tamang formula ko. Pa-check naman ako. Tama po, sir. Kisa pagbalik ako. Ganun lang, substitute. How can we determine API? SG at 15.6 is equal to 141.5. Tama ang formula. Tama. Tama po. Okay, guys. Opo, sir. Tama po. Game. Paano natin i-determine ang SG na 15.6 i-density array? Paano kaya? Siyempre, SG ng fuel equal sa density ng fuel, density ng water. Nakita nyo to kanina? Tingnan nyo nga sa Yes, sir. notes ninyo kami ganyan. Meron po, sir. Mayroon na. So, yun lang, substitute lang. SG ng fuel, para makompute natin yung 15.6, 897.65. Madali lang naman talaga rin. 65 kilogram per cubic meter divided by density ng water. That is, anong density ng water? Nakalimutan ko. Anong 1,000 density ng water? 1,000 kilograms 1,000. per cubic meter. Kilogram per cubic meter. Cancel. So SG at 15.6 is equal to what? Ay, syempre, 0.89765. Walang unit na. Substitute natin dito. No. Dito pa. Para makompute natin ang SG at 15.6. Yung mga ngangailan dumating, kamoy wag nang umattend ha. At wala na. At patapos na kamo. Saka ko kaya accept ang mga yan kapag, hindi yan nyo sila. Saka ko kaya accept kapag tapos na. Para aware sila. Sige. SG at 15.6 is equal to 141.5 all over 131.5 plus degree API. Substitute lang natin. 0.89765 equals 141.5 all over 131.5 plus degree API. Dulo lang. What is our degree API? Dulo po ay 165. Yan. May kakatugma tayo. 26.133.82165. Okay po tayo with degree API? Okay. Now, yun na, HHV na. QH is equal to 41,130 plus
139.6 times 26.13382 something that is in kilojoule per kilogram. Tama ba? Ang pinapahanap is kilojoule. Halimbawa, sabihin natin, ang pinapahanap dito ay kilojoule per kilogram. Sasabihin sa problem, what is in kilojoule per kilogram? Dulo lang. 815 po ang dulo. Sige. 44,778.2815. Ari lang din ang akin. Yan lang po, sir. Kilojoule per kilogram. Okay po tayo with problem number 2. Yes po, sir. Others po. Okay. Question. Do you have question here? All in. Sa iba pa. Okay na po. Sige, next problem. Given with a fuel having lahat. Yan na, sige, isolve na natin lahat. Given with a fuel having an ultimate analysis of ultimate, may solid fuel tayo. Carbon 68%, hydrogen 3.5, oxygen 3, nitrogen 5.5, 7.5 sa sulfur, moisture 7.5, and 5% sa ash. Take note no, kapag pinoprovide ang problem, take note of this one, dapat ito ay 100%. I-try nyo nga kung 100% to. Kapag binibigay yung ultimate analysis ng fuel, dapat laging 100% yan. Check nyo nga. 100 po. Okay. Magkataka kayo, sir, halimbawa po, air plus fuel, di ba, which yields the product of combustion. Paano po yan? Halimbawa, fuel, di ba? Ultimate analysis of the fuel, o di, carbon plus hydrogen plus oxygen plus nitrogen plus sulfur plus halimbawa lang O2, 3.76 N2, which yields the product of combustion CO2. Ganyan yan. Ito yung fuel natin dito sa ating reactant. Maliwanag. Engineers? Hoy. Opo, sir. Pero hindi naman ganyan. Sinasabi ko lang, nasan po yan sa air and fuel. Yan. Nasa reactant siya. Nasa reactant side. So, madami talaga yan. Okay. Now, di ba 100%? That is 1 mole, kumbaga. Okay. Now, nga pala, take note of this one, additional notes lang. Laging ang carbon ang may pinakamadaming accumulated amount of the fuel, since si carbon naman talaga ang may ang may malaking component to ignite the fuel. Si carbon component lagi. Okay. Ang tinapatanong dito, wait walang tanong. Given with the fuel having an ultimate analysis of ganon, siguro doon na tayo sa find the actual, dagdagan nyo na lang, actual air fuel ratio at an exhaust air of 20%. Diyan na tayo sabi pinakamahirap na. 20% exhaust air. So, paano kaya natin ma-determine yan? Siyempre, RAF actual can be determined using RAF TEO times the quantity of 1+% excess. Ano nga, di ba dito tayo magpo-fall? Pinaka-general formula natin. Final formula. Tama po ba? Opo, sir. Tama po. Yan may excess air na. All we need to do is to determine the theoretical air. How can we determine the theoretical air? O, tingin niyo ulit kayo. Sige, lahat ng formula, paki-browse ako. At saan kaya tayo papatak? O, by speaking, browse yung ating formulas. Tingnan ninyo kung saan tayo papatak. Solid fuels, ultimate analysis. Dito lang. Show. Ano formula? Sa dulo. Guys. Hoy, anong formula ang gagamitin natin?
sabihin natin dulongs. Ang pinapahanap is theoretical ha. REF theoretical. Air fuel ratio. Kaya natin ang dulongs. Sabi niya dulongs. HHV to. Heating values to, there is wrong. 11.5. Kasi, bakit 11.5? Theoretical nga di ba? Theoretical. RAF theoretical. Again, solid fuels siya. Bakit solid fuels? Di ba sinabi ko na sa inyo kanina, pag may ultimate analysis, pwede natin i-consider it as a solid fuel. So, we have to use this formula. Pag theoretical, pag air fuel ratio, dito lang tayo magpo-fall. No, dito lang. Huwag malilito ha. Air fuel ratio. Air fuel ratio. Ito, at saka, ano sa yung iba? Ito at saka ito. Itong mga ito. 4 lang. Ano nga? Okay po, pag sa solid fuels, 4 lang na formula ang gagamitin natin. Maliwanag po. Guys, hindi pwede itong tatlong to. Sir, bakit hindi po pwede itong tatlong to? Kasi wala namang binigay na heating value. Ano nga? Diga? Tingnan nyo nga kung may binigay na heating value. Di ba wala? All goods. Okay. Kaya doon tayo papatak sa 11.5. Ano nyo ako ha? Hindi ko... Sa ulo ko naman, hindi lang ako confident na sabihin yung formula. Baka kayo may makalimutan na... Ayun na. Baka may makalimutan lang ako na... Sige. Check nyo ha. 11.5 carbon plus 34.5. Pa-check ako ng formula ko. 4.3 yata rin. Tama ba? Tama po, sir. Okay. Yan, ganyan lang. Substitute. REF Teo, 11.5, 0.68 plus 34.5, 0.035 minus oxygen, yung mga amount lang talaga. Sulfur, 0.075. Okay? Sige. REF, theoretical. Go. Sir, tanong lang po. Sige. Hindi, wait lang questions. Answer muna. Dulo. Okay. 9.22. Wait lang sa tanong ha. Tapusin muna natin. Kilogram of air all over kilogram of fuel. Siyempre, ang pinapahanap sa atin is excess air. So, RAF, Teo, actual, RAF, theoretical, times, substitute na natin. Again, do not round off 9.22, 0625, kilogram of air, kilogram of fuel, 1 plus 0.20. Sige, ano muna ang ating RAF ng actual? 11.06475. Kilogram of air all over kilogram of fuel. So this will be our answer. Okay tayo dito? Nasasabayan nyo? Basta formula lang talaga to. Na, you have to analyze the formula and then substitute. Sige, go. Question. Sir, di ba po ang meron pong subscripts na 2 yung H2O2 and N2? Bakit po ang ginamit sa formula is yung 3.5 po? Siya, lagyan natin dito ng O2H2. Sorry naman. Okay po. Ganun po ba? Pero, ang bottom line yan, kung ano lang yung percentage ng oxygen at saka ng nitrogen at hydrogen. Ganun lang yan. Okay po? Goods. O, lagyan nyo na lang ng H2 minus O2. Ako kasi hindi ko nilagyan na kasi hydrogen minus oxygen. Aware naman ako na basta yan i-values lang. All goods, all goods. Maliwanag dun sa tanong, nasagot ko ba? Yes po, sir. Thank you po. Other questions pa? Do you have other questions? May other question pa? Naiintindihan nyo? Sir. Yes po, go. Sir, sadyaga pong yung formula po ang lalagyan po ng 2. Kasi sa textbook po ay wala po siyang subscript.
Tapos yung given po yung sa problem po yung may subscript po. Ulit. Punta tayo sa notes. Di ba po yung sa formula po ng sa Okay. Teo po ay wala po siyang subscript sa H po. Ha. Tapos yung nasa given po sa problem, yung hydrogen po doon may Ay, siya, di, subscript. lagyan na natin para walang gulo. Ay. Okay. Okay, lagyan na natin para walang gulo. Pero ang bottom line nga, kaya nga nasabi ko kanina, ang bottom line, yung value ng hydrogen at oxygen. Hindi natin ita times sa 2. All goods? Okay lang po yun, sir, kapag ganun pa. Opo. Ano lang, pasensya na kasi ako gumawa ng ako ang gumawa ng akin. Pasensya na kayo. No. Pero yan yung H2 minus O2. Kasi iniisip ko pag may H2, baka i-times nyo mamaya sa 2. Kaya nilagyan ko na lang ng H minus oxygen over 8. So nalito kayo. So bala kayo kung H2 minus O2 over 8. Ako, hydrogen minus oxygen over 8 ako. Pero ganun din ang bottom line. Hindi nyo kailangan i-times sa 2. Okay po tayo doon. Thank you po, sir. May other questions pa? Sige, you ask questions. Kasi, Sir. go. So, naklaro ko lang po, sir. Doon po sa Dulong's formula, kung ganun din po ba yung H, tsaka yung, kung sadya pong walang ano subscript din. H2. H2 din yan. Lagyan natin H2O2 kung gusto ninyo. Okay. Pero ang bottom line yan, yung values lang yan. You don't need to times it by 2. Okay tayo? Lagyan na natin ng H2 minus O2. Pero ang bottom line again, ano lang siya, values lang ng H2. No need to times it by 2. Okay po? Engineers, wag malilito ha. Nalito ba kayo? Goods. Apo, sir. Other questions pa? O nga no? Tama naman. Dito H2 din kung gusto ninyo. Basta yan ay decimal place lang ng given lang natin. Okay po, okay. Hanapan pa natin. Baka kay malito lang. Okay, wala na naman. Sige, yun lang naman. Okay tayo doon. They have question pa? May question pa? Hanap lang ako na ibang problem. Okay, naghahanap. Sige nga. Let us try to solve different problems. Since we still have 20 minutes and I want to take the opportunity para kayo ay hasain na lang natin ang inyong ang technique dito, sir na pong technique, mag-solve ng maraming problem para makabisado ninyo. Ganyan lang. Sige. Wait lang ha. Isip ako ng medyo, gagawa lang ako ng problem. Sabihin natin the chemical of the formula ng fuel is dodecane. Tama bang spell ang dodecane ko? Pasensya na. Find the HHV. Sige nga, go. Anyone? Hindi, sabay-sabay tayo kasi pag inintay ko pa magtatagal tayo. Sige, hanapin daw natin ang higher heating value ng dodecane. Ano kayang gagamitin nating formula? Take note, ang gagamitin natin is in terms of kilojoule per kilogram ang unit. Again. Yan. Anong formula? Formula. Hydrocarbons po. Yung 13,500 po times carbon. Anong unit nito? Ay, naka-BTU per pound. Okay lang. Kasi wala namang choice kundi ito ang gagamitin nating formula. Okay tayo dito? Engineers? Now, sige. Paano natin matedetermine ang carbon at hydrogen? Walang binigay. 8? 8 ba? Ay, wait na. Ano muna palang dodecane? What is dodecane? Hydrocarbon formula.
12 po, sir. C12, 26. Tama. Naku, napano yata ako, napayabang yata ako sa tanong. Oo. Walang carbon. Paano kaya yun? Ay, ang ganda ng binigay kong problem. No? Ngayon pa lang to, first time ko itong experience. Pero sige, solve natin. Pero alam ko ang gagawin. How can we determine this one? Anong gagamitin natin carbon? 12, hydrogen 26, 13. Do you have any idea? Paano kaya? Ito. No. For hydrocarbons, mali pala, for hydrocarbons, nasa, ayan. Okay. For hydrocarbons, take note na kapag ito ha, for hydrocarbons, madedetermine natin yung carbon having 12N all over 12N plus M and hydrogen as M. Tama ba? Tama. M all over 12N plus M. Using this one, we can actually determine the percent. Ito ay percent. Ang unit nito is percent carbon and percent hydrogen. No, gagamitin natin yung formula ng ganyan. No. Additional note for hydrocarbons. Ang galing. Buti na natanong ko to. So for carbon, ang percent ng carbon can be determined using the formula, again nga, nakalimutan ko, 12N all over 12N plus. Medyo napasipagti ko na charge agad ang cellphone. Napatamad pala. Diyos ko. Hate lang guys. Pero so far, nagigets nyo yung topic natin. No? Naka-formula lang talaga tayo lagi. Okay. Wait lang ha. Okay. Sige. Pa-check naman ako sa section. Wait lang. Bit na wala. Wait lang. Ito.
Yes po. Ah, ay, paano na lang ako? Yap. Sorry na. Puyat ang nagawa ng ano eh. Puyat ang nagawa ng ng module. Itong for lower heating values hanggang dito lang. Ano? Yan, hanggang H2. Itong additional notes is for hydrocarbons. Ito dapat pala yung nandito sa taas. Okay tayo. Sorry naman, puyat lang yan. Puyat lang. Puyat ako nung gumawa niyan, mga alas 3. Okay tayo. Goods. Okay. Nakikita ng shared screen ng mga section ni na Kobe. Kita po. Okay. Sorry naman, puyat ako niyan nung ako'y gumawa. Oxy. Okay, now. Ayun na, palagay na lang ako doon kasi yun ay basta puyat lang ang gawa niya. Okay. Percent ng carbon is 12N all over 12N plus M. Aware naman kayo kung anong N ano? Number of carbons at M is the number of the hydrogen. Substitute 12 times 12 all over 12 times 12 plus 26. What is the percent of carbon? 235 po yung dulo, sir. Sige nga. Paano ako? Pa-state na lang yung complete. 0.84, Ang laki. 84. 705, Again. 0.84. 705, Mhm. 88, 235. Nagkakaanohan ba kayo lahat, engineers? Yes po, sir. Hindi pala percent. Hindi, wait lang. Naka-percentage na siya. Hindi po, sir. Naka-decimal. So, ang unit pala natin dito is in decimal. Sorry naman. Unit. Unitless to, unitless. Carbon. So, unitless yan. Unitless. Yan yung carbon. So, for hydrogen, tama ba ako ng formula? Ang palatandaan ko lang yung baliktad. Okay tayo dito? Tama po, sir. Anong palatandaan ko niyan? Ang carbon, 12. Tapos lalagyan ko ng N. Ang hydrogen, M lang. Yan ay dapat ay may 1M. 1M all over. Lagyan pa natin ng 1. So, M over 12N plus M. Ganyan ang aking palatandaan. Tapos, syempre, 12N pa din plus M. Para hindi ako nalilito. During the board exam, yun yung palatandaan ko before. Pag kinocompute ang carbon at saka hydrogen. So, syempre, hydrogen is 26 all over, tama ba? Tama, 26, 12 times 12 plus 26. What is hydrogen? 0.15, 294, 11765. Check nyo, dapat yan ay 100%. Check nyo nga, 0.84, 705, dapat 100% as per checking. All goods tayo dito. Question muna. All goods. Game. Ang gagawin natin, substitute lang. So, QH is equal to, ang ganda ng tanong na to. Never ko tong pina-example. Siyempre, pag pina-exam ko to, hindi nyo itong masasagot. Buti na lang na paano ko. 13,500 times 0.84. Kompletuhin nyo na lang plus 60,890 times 0.152941. Pakompleto na lang ako. Again, this one is in terms of kilojoule per, no. Naka-BTU. Naka-BTU ha. Naka-BTU yan. In terms of BTU per pound. Ang pinapahanap sa atin is in terms of kilojoule per kilogram. Pero sige, let's have the BTU per pound muna. Tulungan niyo ako. 207 47. Again, 0.88. 88,235 po. Again.
88235 po. 88235 Yes po. BTU per pound. O sige. Co-convert natin yan in terms of kilojoule per kilogram. O, how can we do how many BTU are there in kilojoule? 1.055 po. Again, One? 1.055. ano to? 1 kilojoule, tama? Yes po. 1 BTU po. 1 BTU, sir. 1 BTU. This is, ang 1 BTU natin is 1.055 kilojoule. Yes po, tama po. Bitin ko ha, you have to memorize. Okay. Cancel ng BTU. O, how many kilogram or pounds? Dapat alam nyo to. 1 1 pound is equal to what? 0.4 Hindi ba? Sige, kilojoule tayo. 1 kilojoule is equivalent to 2.205. 205. Tama ba? 2.205. Tama ba? Yes po, sir. Tama. 2.205, that is pound, kilojoule. Cancel to, kilogram and kilojoule. Sige, patulong ako sa QH at ang aking calcu ay nasa kwarto naman kasi ako ay nag-charge. Again, 48 0.28002 po. 2800. Ang dulo po. 28002. Yan po. That is in terms of kilojoule per kilogram. Maliwanag po tayo dito. Okay. Ganyan ang mga tanungan ko sa inyong quiz next meeting. Siyempre kasama yung ibang ating topics. Okay? Do you have questions? Sir, paano po pag ginamit yung... ang ginamit ko po ay instead of 1 kilogram to pound po, ang gawa ko po ay 1 pound to kilogram. Ang gamit ko po ay yung 0.4536. Ang labas po sa akin ay 48256. Bali may 4825. Nakano ka? 1 pound is equal to kilogram. Apo. Check mo ang mabuti. Guys, check nyo nga. Imposible. Yes po. Two point 1, 2.2? Ah, 2.25. Okay lang. Balik tayo dun sa kabila. Check mo nga tutoy ng mabuti. Baka ikay nagkakamali laang. Pero dapat yan ang sagot. Ayun nga, dapat to 48,205 something. 256. O check nyo nga itong mabuti. Baka ito'y mali. Oo nga, 256 po, lumabas sa akin. dapat 256 to. Baliktad. Pa-calculate nga ako ng ulit. Wait nga, ako nga magkakalculate. Bakit gayon? $100 naman ang iyo. $20,000. Bakit gayon? 88. Wait lang. Tama to 1.055. Opo, sir. Tama Tama po. po. Oo
Oo nga, 265. Yes po, sige, go speak. Go speak. Speak. Sure nga ako. Sige, speak. Tutay, i-try nyo nga yung sinasabi niya. 20,747.88 235 times 1.055 kilojoule per kilojoule BTU. Tutay, ano sabi mo kanina? Yan po ay nasa ilalim po ang 0.4536. Hindi, wait lang. Ano pingin akong conversion ng pound to kilogram? 1 pound is equal to 0. Ilang kilogram to? Kasi ang alam ko ay 0.4536 po yan, sir. pag 0.45, dapat ito yung nasa numerator. Baliktad. Sir, sa baba po. Sir, denominator. Since Same kilogram. Sir, sa baba po ang kilogram. Bakit sa Hindi. Oo nga, sa baba nga. 0.4536. I-check nyo nga to, guys. Hindi sa baba. 2.506 daw. Sir, Ito dapat, may discrepancy po Discrepancy pag po. iba Dito? po ang ginamit. Opo. okay lang. Ang sabi nyo kanina, 256. Pag ganito, malito. Dapat 265 dapat. Ano naman ba sa inyo? 265? 2.5. Magiging 256 po pag ang ginagamit po yung 0.4536 po ang conversion. Ako. 88235 times. Divide 0.4536. Oo nga, no? Wait nga. Para sure, wait lang. May technique dyan eh. Tama naman. 60,890.15. Wait lang ha. Bakit ganun? Wait. BTU per pound. Pinapahanap is kilojoule. Brainstorm ka lang. Sir? Yes po. Sir, siguro kaya malaki po ang discrepancy kasi po nasa nasa thousands. Tapos po kasi pag in-inverse ko po yung 0.4536, ang approximation po niya ay 2.204. Ayan yun yung ginagawa ko. Yun po. Kaya po malaki ang discrepancy pagdating po sa tens digits po. Hindi Kasi nga hindi equal. Sige, pag ganyan ang instances, sige, I will accept 48,265 and 48,256. Kasi yun ang nakalagay sa conversion. Kasi nga, ganyan ang ginagawa ko kanina. Yung 1 over, ganito ang ginagawa ko. For checking ha, pag kayo nag-check, inaalam ko yung inverse conversion nito. No? So pag ganyan, since malaki nga discrepancy, kaya nga ayaw ko nagpapa-round off. Yeah, I'll accept yung yung ganitong conversion na ganitong answer, no. Pero in reality, ang ginagamit natin is 1 kilogram all over 2.205. Pausap ako. Pero kung ganito, sige, okay naman as long as yan yung gagamitin yung conversion. But then again, ang most popular conversions na ginagamit natin is 1 kilogram is equals to 2.205 or 1 kilogram is equals to 2.2 pound. Okay po, goods. Engineers. Yes po, sir. Okay, sir. Sige, I'll accept it. Tanggap naman. Sige. Do you have questions, clarifications, or concern?
Bigyan niyo lang ako ng 8 minutes extension. May question kayo? Nagkakaintindihan sa last no. Nasa last topic sa module. So next time, medyo ito'y brasuhan tayo, no? Ang susunod nating i-discuss, medyo ano to, kinakailangan ng kinakailangan ng mas mahabang pasensya, especially the solid fuels and the ORSAT analysis. Medyo ano to, medyo malawak-lawak yung pag-uusapan natin. So next time natin i-discuss to. Nga pala, wait lang. Wait lang ha. Bakit gayon? Nabubundok ako sa Google Meet. Wait. Ba't gayon? Adjust. Ayun, ganyan pala yun. Yan. Okay. So, next meeting, i-discuss natin yung ORSAT analysis and the solid fuels. Sa mga bagong dating lang to ha. And next week, puro exams tayo. Yung 2 araw, yung isang araw pala, i-discuss natin yon. And basta, may plano ako dyan. Saka ko na lang sasabihin kapag tayo ay nag-final exam. Ngayon, pagkatapos ng final exam, o di tapos na ang lahat, no? Di paintay-intay na lang ng grade. Napag-usapan na naman natin kung kailan ako mag-upload ng grade, kaya mag-aaral tayo ng final exam. Kasi baka lang ha, hindi ko rin mahaluan ng midterm exam. So, possible sa exam ay titingnan natin. Ngayon, magse-send ako, bibigyan ko na yung ngayon na talaga, baka makalimutan ko pa, ise-send ko ngayon sa group chat ng BOD ang inyong magiging problem sets today. So, ito ay ibibigay ko na yung wait, tatanungin ko muna kayo. Anong gusto nyo? Bibigyan ko kayo ng hard copy? Hindi, sige. Sulatin ninyo para kayo ay para naman makapag-aral yung hindi lang binabasa. Ano nga? Kasi kapag pinaserox pa natin, edi lalo kayong hindi nakapag-aral ng mabuti. No? Sulatin nyo na. Wait lang. Yan. Wait ha. Nasaan ang aking files? Files. Ngayon, so far lang ha, ito pa lang yung kaya kong ibigay. So, titingnan ko sa inyong exam, pag kayo, ito ha, usapan tong matino, pag kayo, wala na namang sagot during the long quiz, magbibigay ako ng additional problem sets. Kapag nakasagot naman, di hanggang dito na lang. Nagkakaintindihan tayo? Hoy. Uulitin ko ha, at baka hindi nagsisingkin sa utak. Kapag kayo ay walang sagot or mas marami pa rin ang bagsak sa inyong final exam, sa inyong long quiz, magpo-provide ako ng additional problem sets. Kapag halimbawa ay hindi, pag marami-rami nakapasa, edi tama na. No, yan is overall problem set na kasama na yung solid fuels and liquid fuels. So, ayun, na, adi gawin nyo na lang. I think, we already have format, di ba? Siyempre, nakapag-problem set na kayo, no? Adi, pa-recall na lang, si Ann na lang uutusan ko sa BOD. Ann, since ikaw ang pinakamagaling kong BOD, ikaw na lang ang mag-recall ng mga format kasi may magtatanong saan po namin ilalagay ulit. Basta I already provided all the formats na. So adi ayon, ikaw na ang bahalang mag-disseminate ng informations. Pa-confirm nga kung meron na. Ayan, meron na. Sinend nyo na nga eh. Ulitin ko ha, usapang matino. Pag kayo ay wala na namang sagot, ay okay, magpa-prop. Handa ako, no? Ilan-ilan to. Check ko nga, kala nyo nagyayabang ako. Check ko lang ha, para kayo ikabahan kung ilan ang idadagdag ko. Wait lang. Ilan to?
Susulatin nyo pa to ha. Okay. Ito ay 26 pa na problems. So pag halimbawa hindi kayo nakasagot na naman, bibigyan ko kayo ng additional 26 problems. Maliwanag tayo doon. 26 Opo, ha. sir. 26. Susulatin nyo yun. Tapos, syempre, diba? O, bibigyan ko na kayo ng hint. No? Wednesday, quiz. Thursday, magbibigay ako ng result. Pag sa result, puro zero na naman, sa Thursday, magpo-provide ako ng 26 problems na kokopyahin nyo ulit, isa-isa. Ha? Maliwanag tayo doon. O, pwede nyo na yung i-cheating din. Malay nyo, yun ang tanong. Ano nga? I-titingnan natin. Maliwanag tayo. Okay. Or, ganito naman. Another plan ko, paano po pag maraming nakapasa? Ibibigay ko yung 26 problems, kayo na ang bahalang mag-aral. With solution na. Ha? Ang ibibigay ko with solution na. Kaya galingan ninyo. If in case, uulitin ko ha, uulitin ko para maliwanag na maliwanag. Pag madami ang bagsak during the long quiz, magsusulat ng panibagong 26 problems, ipapasa as problem set number 2.1. Pag marami ang nakapasa, ibibigay ko na mismo yung problem na may solution. Okay? Okay tayo doon? Yes. Nag-chat sa akin si Tyron. Sige, Tyron. Dadagdagan pa? Sir, pwede na. Pwede naman daw. Sige. Hindi, Sige, joke sabi ni lang. Tyron, Ano, pwede naman. Sige, dadagdagan natin. Kasi yan ang tanong ni bali, Tyron. bali, Wednesday po ngayong week, sir. Hindi, next week. Kasi this next week is online week. Next week would be our face-to-face week. Doon tayo maglo-long quiz. Okay, sir, copy. Okay. Thank you. May plano ko dyan. Ayoko munang i-announce. Okay. Sabi ni Tyron, pwede naman daw dagdagan. Sige. I'll take the suggestions. Ano nga? Dadagdagan natin yung 26 problems, sabi ni Tyron. Maganda yun para mas maraming matutunan yung mga bata. No. Do you have any more questions, concerns, suggestions? All good? Yes. Kulang pa yung 30? Hindi po, sir. I-confirm ko lang po if kapag sinulat po ang PSET ay naka-landscape din po siya doon kung may format po. It's up to you. Kaya ko lang siya ni landscape. Kasi nga, magko-combustion equation kayo. Kasi ako, malaki ang sulat ko. Hindi ko makasya kapag naka-portrait. It's up to you kung anong format ang gagawin ninyo. Pwedeng naka-landscape, pwedeng naka-portrait. Okay po. Thank you po, sir. Sir, nakatanggap na po ako ng death threat. O kung sino man yan, irereklamo natin. May authority tayo dito. Ano nga? Okay. Mag-a-attorney tayo dyan, syempre. Pwede bang exemption na ako? Sige, exemption ka sa 26 problems. Kasi nga, gusto mo more than, exempted ka sa 26 problems. Okay, Tyron? For exemption ka dun. All goods. Sakit nyo, sir. Sige. Di ba? Siyempre lahat yun, kayang-kaya kong gawa ng paraan. Sige, if you don't have any more questions, you try to study, advanced study, the solid fuels and the actual fuel, the ORSAT analysis, and the solid, yung additional and solid fuels. So if you don't have questions, again guys, thank you very much for your time. Thank you very much on requesting my, on granting my request. I really appreciate your time today. I know meron kayong time for this one, pero binigyan nyo ka ng time. Sige, yun lang. Thank you very much. Ingat kayo and have a blessed day everyone. Mag-aral na mabuti. Bye guys. Thank you again. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po.